Ang bango mukhang masarap. Wika ko kay Marco. Ha? Sagot naman ni Marco sa akin. Yang dalang mukha ko, ang bango saka mukhang masarap. Ano ba yan? Natatawang sagot ko kay Marco. Ito ba? Akala ko ako na eh. Fried chicken to. Nakita ko kasi sa ref kaya ininit ko habang naliligo. Sabay abot sa akin ng naka-plastic pang fried chicken. Agad naman akong tumayo para ilagay sa plato ang dala-dala niyang pagkain. Pagkabalik ko ay agad ko din namang tinikman ang dala-dala niyang pulutan. Habang si Marco naman ay nagbukas pa ulit ng alak. Sabay salin sa pitsil na may yelo. Nakakatuwa si Erica, no? Wika ni Marco. Oo, nakakatuwa talaga yon. Mabait pa. Sagot ko naman. Buti nga at umuwi para masolo kita. Wika niya. Ha? Tanong ko. Sabi ko sayang at umuwi agad siya. May pasok pa kasi bukas. Natatawang sagot naman ni Marco. Nang iabot sa akin ni Marco ang tagay ko ay tumanggi na ako. Tinamaan na din kasi talaga ako at kakainom ko lang din ng gamot. Ayoko na Marco, tanggi ko. Ay, bakit naman? Wala na nga si Erica tapos ayaw mo na din? Mag-isa na lang ako niyan, wika ni Marco. Sige na Jen, pamimilit pa niya. Pero bawal kasi talagang sabayan ng alak ang gamot ko pero kinuha ko na din ang baso. Minsan lang naman. Ayan, natutuwang wika ni Marco. Maya-maya pa ay mauubos na namin ang nasa pitsil. At plano pa sanang kumuha ni Marco ng alak. Pinigilan ko na lamang din siya at dahil talagang nahihilo na din ako sa gamot at sa alak. At halatang lasing na din talaga si Marco. Tama na Marco, ayoko na talaga, wika ko. Gara naman ito sagot naman ni Marco na nabubul na halos sa kalasingan. Basta, ayoko na talaga. Kung gusto mo, ikaw na lang uminom, sagot ko. Oo, sige, ako na lang mag-isa. Sabay bukas ng isa pang bote. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na niya sinalin pa sa pitsil ang alak. Diretso na lang niya itong tinungga. Ako naman ay sumandal at pinikit ko muna ang aking mga mata dahil sa hilo na aking nadarama. Maya-maya pa ay napansin ko din si Marco na nakasandal na din at nakapikit. Hawak pa nito ang bote ng alak na halos ay hindi na napangalahati ang laman. Kaya naman niligpit ko na ang mga kalat namin at dahan-dahan ko din kinuha ang bote ng alak sa kamay ni Marco. Matapos makapagdigpit ay ginising ko na si Marco para makaakyat sa unit niya. Marco, akyat ka na sa unit mo, wika ko. Sagot lang ni Marco sa akin. Kaya naman hinila ko na lang ang kamay ni Marco at iniakbay ko sa akin para makalakad siya. Tumayo naman si Marco at pasuray-suray kaming naglakad at umakyat papunta sa kanyang unit. Hindi naman nakalak ang unit ni Marco kaya nakapasok kami agad. Dumiretso kami sa kanyang kwarto. Lalabas na sana ako matapos kong maihiga si Marco ngunit ako ay nagulat nang hilahin ako ni Marco. Agad naman akong bumagsak sa kanyang ibabaw. Saan ka pupunta?
Dito ka lang, wika ni Marco habang nakapikit pa din ang kanyang mga mata. Nagpumiglas ako, ngunit magpit ang kanyang pagkakayakap. Kaya naman, minabuti ko na lamang na wag na munang gumalaw. Patutulugin ko na lang muna siya, wika ko sa aking sarili. Ilang sandali ang nakaraan ay naramdaman ko na ang banayad niyang paghinga. Nakatulog na ata ang mokong, wika ko, habang tinatanggal ang pagkakayapos niya sa aking likuran. Nang bigla niya akong niyakap muli at siniil ng halik. Nagpumiglas ako, ngunit sadyang malakas si Marco. Nakakulong lang ako sa kanyang mga bisig habang hinahalikan niya ako. Mariin, marubdob, at mapusok. Hanggang sa mapusok niyang halik ay naging banayad. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin, pero unti-unti na din akong lumalaban sa kanyang halik. Yakap-yakap ako ni Marco habang patuloy niyang hinahalikan. Hinahaplos niya din ang aking likuran na lalong nagpapalasing at nagdudulot ng kakaibang sarap. Ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang mga haplos, habang ako naman ay nasa kanyang ibabaw at hinahaplos ang kanyang mukha. Naramdaman ko ang bigat ni Marco nang umibabaw siya sa akin, habang patuloy pa din kaming naghahalikan. Kung saan na umabot ang mga kamay ni Marco na nagdadala sa akin sa walang hanggang kaligayahan. Bigla na lamang akong nagising nang maramdaman ko kung ano ang gustong gawin ni Marco sa akin. Bigla ay nagising ako sa katotohanan. Hindi maaari ang nangyayari sa amin ngayon. Kaya naman, ubod lakas ko siyang itinulak at mabilis na bumangon sa kanyang kama. Dinampot ko agad ang aking mga damit at mabilis na lumabas ng kanyang silid. Naririnig ko pa ang pagtawag sa akin ni Marco, pero hindi ko na iyon pinansin pa. Agad akong nakabalik sa aking unit. Mabilis ko ding inilak ang pintuan. Bitbit ang aking mga damit ay mabilis ko din itong isinuot. Matapos kong maisuot ito ay tumakbo akong pumasok sa aking kwarto at napasandal sa aking pintuan habang lumuluha. Hindi po pwede. Mali ang mga nagaganap sa amin ni Marco. Ayoko siyang mahawaan. Ayoko siyang ipahamak. Di baling ako na lang ang magdala ng sakit na ito kaysa naman sa maipasa ko pa sa kanya. Sa isiping ito ay napayakap na lamang ako sa aking sarili habang patuloy sa pag-iyak. Mahal kita, Marco. Kaya hindi po pwede, wika ko sa aking sarili. Mahal na mahal kita, Marco. Paulit-ulit na wika ko. Pero paano pag nalaman niya ang tungkol sa akin? Paniguradong lalayuan niya ako. Pandidirihan at kamumuhian. Bakit kasi ako pa? Wala na ba akong karapatang lumigaya? Masakit man, pero kailangan ko ng dumistansya kay Marco. Hindi ko siya kayang saktan at hindi ko mapapatawad ang aking sarili kung mapapahamak siya ng dahil sa akin.